So ayan guys, for this video, kakatapos ko lang manood sa vlog ni Inday Ugdot kung saan nag-upload siya ng part 2 nung pumunta sila sa bundok. So nandito na yung part na inabutan sila ng malakas na hangin at ulan doon. Doon kasi sa vlog ni Chris na is hindi ito nasali na part na ito. At doon din sa part 1 ni Inday Ugdot. So ngayon sa wakas, nag-upload na si Inday Ugdot kasi doon kasi sa part 1 hindi din nasali. So ayun, dito pala sa mag-upload din pala si Inday Ugdot ng part 2 at nandito na yung part na inabutan sila ng malakas na bagyo. So kasi akala ko dito lang na-upload na kasi ni Inday Ugdot ito sa kanyang reels doon sa Facebook ito. Kaya ito yung ginawa kong content kahapon. Yan. Sobrang lakas ng hangin at ulan. So, yun nga, excited din ako na sana may upload nito tungkol dun sa inabutan sila ng malakas ng hangin at bagyo. At ngayon nga, 15 hours ago is in-upload talaga din ni Inday Ugdot, 24 minutes po plus yung ano ito, yung tong video niya. So, kung hindi niyo pa napanood yung vlog ni Inday Ugdot, yung part 2 na pumunta sa bundok, check niyo lang YouTube channel ni Inday Ugdot, no. So, ayan, kakatapos ko lang guys at ayun ang napansin ko talaga is itong ohong. Ohong po kasi yun, ayan, ito yung sinasabi ko na ohong. Mushroom po ito in English. Sinabi pa talaga. So alam naman natin, alam na yan kung anong English niyan. So hindi ko lang alam kung anong tawag niyan sa lugar ninyo. Pero dito sa amin ohong po yan. So naglabasan talaga itong mga ohong siguro ngayon kasi alam niyo man yung panahon natin, pagdating ng tanghali, mayroon talagang kulog at kidlat. Dito kasi sa amin guys, ganun yun araw-araw. Summer siya, sobrang init. Pero pagdating ng tanghali, 12 PM to 1 PM, 2 PM is makulimlim na yung kalungitan. Tapos doon na lalabas yung kidlat, kulog. Pero ayun nga, hindi araw-araw na tutuloy talaga sa pag-ulan. Nung isang araw lang, sobrang lakas ng hangin at ulan lang din dito. Pero mga ilang araw din na makulimlim lang siya. Pero kala mo uulan, pero hindi pala. Hindi siya matutuloy. Pero nung isang araw natuloy na talaga. Pero ayun nga, sobrang lakas din. Kinabahan ako, akala ko may bagyo na hindi binalita eh. So ayan, ito yung uhong. Masarap to guys. Yung uhong, yan lalo itong puti. Dito sa amin, dahil sa napanood ko itong video, napaisip-isip ako na baka may mga uhong na din. Marami din kasi ito yan sa amin eh. Pag may may ulan, may malakas na kulog at kidlat. Baka may mga na din yan sa amin, uhong. So ayun, baka nakapag-isip-isip ako na baka bukas is maghanap ako doon sa mga gubat-gubat, no. Baka makakita tayo. Masarap kasi ulamin yan. Pag ihawin mo gisa. Pero sa amin talaga, minsan lang kami nagisa ng ganyan. Kasi pag gisa kasi, kailangan madami yung nakukuha mong uhong or mushroom. Kasi yung gisa, lumiliit talaga siya. So kapag marami sigurong kuha o nakukuha mong uhong, pwede na igisa. Pero sa amin kasi, iilan lang eh. Pag nanguha kami ng uhong, iilan lang. Magkaiba kasi yung uhong at libgos. Yung libgos kasi, yan siya, parang magkagrupo ba. Kapag nakakita ka talaga, madami na yan talaga sila tabi-tabi lang. Yun po yung libgos. Pero itong uhong is lang siya, 3, 2 sa isang part. So, at may iba na maghanap. Pagkatapos mong kunin yun, maghanap ka naman ng lugar na may tumubo. So yun nga, minsan 5, pero paminsan-minsan lang, nasa lang talaga yan, 1, 2, 3 yung mga ganyan na uhong, yung puti. Masarap yan ihawin siya, pero dito sa amin, para sa akin mas masarap, yun guys, favorite kong gawin dyan is gawing paisan siya ba, paisan? Iwan ko ba guys kung alam niyo yung paisan, pero share ko lang sa inyo yun. Ito yung process ng pagluluto ng uhong na magamit ka ng dahon ng saging. Kuha ka lang ng dahon ng saging, tapos iganggang mo sa apoy. Nang sa ganun yung saging is na siya ba, hindi siya madaling mabutasan. Yung ganun, yung makunat na yung dahon ng saging kapag iganggang mo sa apoy. Same din ang process kapag magawa kayo ng suman, di ba? Iganggangin yung mga saging. So yun din po yung gawin niyo. Pagkatapos yung iganggang yung dahon ng saging, doon na po ilagay yung uhong. Tapos timplahan niyo asin bitsin, tapos suka. Pag may mga sahog kayo, sibuyas, pwede din, mga luya, yung mga ganun. Pero kahit wala, pwede din, masarap pa rin. So ayun, pagkatapos mong ilagay doon, pwede mo nang balutin siya. Yung dahon ng saging, pwede mo na siya ibalot. Talian mo lang para yung suka sa loob, wala siyang labasan ba. Siguraduhin mong hindi lumabas yung suka kapag na siya, kapag nasa apoy na. Kasi sayang din yung suka din yung parang kumukulo doon sa loob at nagdagdag din ng sarap doon sa doon sa uhong. So pagkaluto, so syempre sobrang sarap at mabango pa kasi alam niyo naman dahon ng saging mabango talaga yan kapag ginanggang natin sa apoy. Pag ginamit natin yan sa ating pagluluto, pag yun yung ginawang pambalot natin. So ayun, sa mga naghahanap na kung anong part, share ko lang sa inyo. Dito sa bandang huli na yung part na binagyo na sila. 3 PM pala nangyari yun. Kaya pala sa time na ito, lubat na daw si Chris na. Kaya siguro hindi na sali din ni Chris na sa vlog niya itong inabutan sila ng bagyo. Kasi dito pa lang sa part is nakatulala na lang dito sa part na ito is nakatulala na lang si Chris na. Ayan, hawak niya yung cellphone niya kasi lubat na daw. So ayan, dito po sa huling part ng video ni Inday Ugdot ko yung binagyo sila. Namiss ko ang buhay bukid. Ganyan din kami sa bukid, may kubo. Di na kami umuwi sa bahay, sa kubo na kami natutulog ng ilang gabi para di mapagod sa pagbalik-balik. Relate ako sa buhay nyo. Ako ay 65 years old kaya namiss ko ang buhay noong kabataan ko. Magaling gumawa ng kubo ang tatay ko noon. Mahirap din ang tubig sa bukid namin, umiigib pa kami sa malayo. Ingat kayo palagi. So yun nga yung sinasabi ko, no, sa mga vlog din na katulad nito nila Inday Ugdot at Chris na marami din talagang nasisiyahan or manood talaga, lalo na yung mga nanay na lumaki noon sa probinsya. Pero ayun nga, walang choice kundi makipagsapalaran sa mga syudad, sa ibang bansa yung iba. Kasi ayun nga, kailangan ng pera, yung mga ganun. At namimiss na lang, paminsan-minsan na lang nakakauwi ng probinsya. Kaya kung makapanood sila ng mga vlog na ganito, masaya na sila. At yung mga bagay na
namimiss nila is nakikita nila dito sa mga vlog ni Krishna at Inday Ugdot at makarelate sila ba. Sabi nga nila, ang masipag na tao di magugutuman at pag may tinanim, may aanihin. God bless to the whole Mahusay family and everyone supporters of Mahusay, Sister Bibilang. So daming tanim nila, may alubati din, no? May kakao, may durian. Doon sa kakao ang naalala ko si si Peter Paul. yung kakao yung niya ginawang tinanim ka lang, madami yun. Pero sa durian din si Peking Bombay. Naalala ko kasi yung isa sa mga vlog ni Peking Bombay na nagbili siya ng maraming ng durian para itanim. Masipag si Papa nyo, mas marami siyang magagawa kapag natapos na iyang ginagawa niyang bahay. Para di na kailangan bumaba akyat araw-araw. Ambag ako ng konting pambili ng materialis para may maayos na tutuluyan habang nagsasaka. So ayun, may magbigay ng pang materialis para dun sa kubo na tinayo ng tatay ni Krishna dun sa sa bukid nila. Napansin ko din kasi wala pang bubong, ayan dingding pala, dingding. Tapos nagtaka din ako pagdating ng bagyo, yung malakas na ulan. Nagtaka ako kasi yung ibang kasama nila hindi nakasilong doon sa kubo. Nandun lang sa mga saging-saging, puno ng saging, pero basa pa rin. Kasi ayun nga, malakas yung hangin So yung ulan nadadala talaga, hindi siya, siguro kung ulan lang, siguro hindi mabasa, pero pag may samahan ng malakas na hangin, mabasa ka talaga kapag diyan ka lang sisilong sa mga dahon ng saging. Ayun, hanapin ko yung part. Basta may mga kasama sila na hindi nakasilong sa kubo. Kasi yung kubo pala nila is parang isa pa lang yung yero. Ayan, dito sa part is wala pa siyang hero. So mga ilan lang yung nakasilong dito sa part na ito. So yung iba nasa mga dahon ng saging na lang nakisilong. So ayun salamat kasi may mag-sponsor pala doon sa materials. Doon para sa tama yung sinabi ni Ma'am na kapag tapos na ito, mas madaming magagawa yung tatay nila ni Krishna. At alam niyo naman, hindi natin masisisi yung mga ganyang edad, yung mga magulang natin, like at magulang nila ni Krishna, kahit anong sabi mo pa yan. Kapag yun talaga yung kinalakihan nila na magtanim-tanim, pagsasaka, kahit ano pang pagsabihan mo yung mga ganyan, pagsabihan mo yan sila, hindi talaga makikinig yan kasi yun yung mga gusto nilang gawin, yun ang mga mahilig talaga nila. So yun din yung nila, kasiyahan ba. So tama tong sinabi ni Ma'am na mas maraming magagawa si tatay kapag nandun lang sa kubo. Kaya nang sa ganun para ng doon na talaga si tatay, dapat may maayos din siya kahit paano, may maayos din yung kubo, no. So ayun, mag-sponsor siya. Salamat po for sharing your blessing to them. Sobrang kawawa si tatay. Maganda kung mayroong extension para sa kusina nila. Maganda, pero naman yan, pwede din tingin ko kasi malayo, sobrang layo din, mahirap. Pero kapag may pera talaga, pwede dalhin yung mga kuryente doon. Pero kubo lang naman, maraming kahoy, walang problema sa mga kahoy-kahoy. Kung pagluluto lang yung di ba? Pero ayun nga, yung problema din kapag pupunta si Krishna doon, tapos pag walang kuryente, malulubat talaga kung ano man yung gadget na dala nila. Tapos wala silang mapa-charge dyan kasi malayo Pwede din sana din, kung pwede, na paabutan ng kuryente, no? So ayun, may mag-sponsor sa materials para dun sa kubo ni tatay. Ayan, para iwas din na magkasakit sila ba. Kasi may isang vlog si Krishna na pinagsibihan na niya yung mama at papa niya kasi yung mama niya is sumusuka ng dugo. Kasi ayun nga, lagi daw pumupunta dito sa bukid kahit pinagsabihan nila na wag muna. So ito ba yung bukid na ibig sabihin nila doon? Kasi araw-araw daw naglalakad papunta dito at pauwi doon sa bahay nila. So sobrang hirap at init pa ng panahon. So nung sa ganun, maiwasan din yon. Mas mabuti na talaga din ito na may maayos din silang matirahan dito sa bundok na ito. Kahit yung kubo, di ba? So yun, for this video guys, maraming salamat. Abang-abang lang tayo sa mga upload nito ng mga Mahusay Sisters. At maraming salamat sa panonood. God bless inyo lahat. Subscribe sa YouTube channel at i-like at maraming salamat po.